Mga kababayan, mukhang baliktad po ang nangyayari. Kasi mantakin nyo ha, kung sino pa ang nagsasabing impeach na si BP Sara, overwhelming yung mga evidences laban kay Vice President Sara, bakit mukhang sila pa yung kinakabahan ngayon? Kasi makikita mo na panay media interview po sila at ginagawa nila is mina-mind condition nila yung tao na talagang may ebidensya, na talagang takot si BP Sara, na talagang hindi daw kayang lusutan ni BP Sara yung mga allegation, which is mali. Dahil nakikita na ng taong bayan na yung ginagawa nila is puro lang political propaganda. Puro lang paninira at fishing expedition nga dito po kay Vice President Sara. Kasi mantakin mo, yung ginagawa po nila ay hindi naman kasama po sa mga article of impeachment na naunang na-file laban kay Vice President Sara. Ang ginawa nila is dinagdagan lang po nila. Nitong si Madriaga, nitong si Trillanes, syempre, no? Yung pagdamay sa asawa ni Vice President Sara at yung edited, yung splice video na ginamit nila sa di umano'y pagbanta ni VP Sara na isang conditional laban po kay Bongbong Marcos. Kagaya nito sinasabi ni Luistro. Nasabi ni Luistro, mga kabayan, mag-i-struggle daw yung kampo ni Vice President Sara pagdating po sa Senate impeachment trial. Bakit? Alam niya ba kung ano ang diskarte ng defense team ni Vice President Sara? Hindi. Kaya nga nagkaundagaga sila eh. Kaya nga sumasabog sila sa galit eh. Kaya nga napipressure sila. Kasi hindi nila alam kung ano yung magiging strategiya ng kampo po ni Vice President Sara kasi hindi humarap sa kanila. Siyempre, pag humarap yung kampo ni VP Sara, pag humarap si VP Sara, yung sasabihin ni VP Sara at sasabihin ng kampo ni VP Sara ay posibleng gagamitin nila laban po sa kay Vice President Sara. Napakatalino po yung kampo ni Vice President Sara. So si Luistro kinakabahan, itong si Redon, nagsasabi na malakas daw yung kalaban ni VP Sara. Hindi naman daw ganun lakas si VP Sara kasi napapantayan daw ni Rapi Tulfo. Kunti na lang daw yung lamang niya kay Leni Robredo. Pucha, huwag kami. Dahil alam namin na yung ginagawa niyong survey ay bayad. Malay natin, sila rin yung mga nagpapa-impeach, sila rin yung nagbabayad dito sa mga survey firm para iangat yung gusto nilang kandidato laban kay Vice President Sara. Bakit yung mga gusto nilang kandidato inanginginig at takot sa Vice Presidente? Diba? Ayaw lumaban. Kasi nga, alam nila sa kanilang sarili na hindi naman ganon yung suporta na makukuha nila sa taong bayan. Okay, puntahan natin itong si Chihuahua. Yung asong ulol, mga kababayan, na kung magsalita, akala mo, totoo yung mga ebidensya na pinipresent nila. Yung may drama pa siya na may bapol bag pa siya. O dapol ba yung tawag dyan? Dapol bag pa siyang dala. Pinapakita niya. It's obvious naman na scripted. Kahit yung si Barbers nga, nakita natin nag-count gaga. Si Karen. O yan si Karen. Ang sabi ng isang congressman, si Karen daw ay buboto sa impeachment. Kasi ang kapalit nun ay ang kanyang kaso. So, ibig sabihin, tigil ang kanyang kaso. O ito, pakinggan nyo ito ha. Kala mo magsalita is perfect na. Ito, takot din ito mga kabayan. Ang daming skandalos nito. Ang daming nilustay na pera ni Chihuahua sa pagpapagawa ng mga barangay hall sa gilid ng kalsada na pinaabulis ni Mayor Isko. Ilang milyon yun? Isang building 90 million, isang building 60 million. Di umano ha. Kaya yan, may pananagutan yan. Ngayon kasi, kinaibigan nila si Isko. Well, that is what I heard. Yun ang sinasabi. Pero nung naglabasan na yung mga ebidensya, ang hirap i-justify. Paano mo isasabihin na wala? Kung sumisigaw na sa harapan mo yung ebidensya. May ebidensya ba na sumisigaw? Baka kayong sumisigaw. Kasi ang ebidensya na gawa-gawa nyo lang, talagang sumisigaw. Kasi kayo po yung may gawa. Anong ebidensya ang sinasabi niya? Napakahirap i-justify. Bakit? Nag-justify ba si BP Sara sa harap nyo? Hindi. Kasi nga, kung anong sabihin ni BP Sara doon, ikagamitin nyo pagdating sa trial.
Diba? Matalino yung ating Vice Presidente. Hindi ibig sabihin na hindi siya humarap. Totoo na yung inyong mga allegation. Hindi ibig sabihin na hindi siya humarap, ay sapat na ang inyong ebidensya. Kahit kami nga, alam namin na yun ay fishing expedition. Alam namin na ang mga ito ay nakatanggap din ng maleta. Ang tanong, ilang maleta kaya ang kapalit? Diba? Hindi ka nila may deny yung 1.3 billion na di umano'y pondo na binigay sa kanila para lang sa pagdeklara na sufficient and ground, may probable cause, yung impeachment laban kay Vice President Sara. Alam nyo, kayong mga kongresista, huwag nyo na kaming lukuhin. Alam na namin yung style nyo. Alam na namin. At yung constituent nyo, hindi naman pabor sa impeachment. Ilan ba yung bumoto sa'yo? Nakakuha ka ba ng 60% na boto? Hindi naman eh. Kunti lang naman yung diferensya mo doon sa kalaban mo. So, ibig sabihin, yan ay sinusuka ka. At alam namin na namumudmud kayo ng ayuda bago mag-eleksyon. Kaya kayo nananalo. Si Bini Abante nga talo eh. Diba? Paano mo rin pag-akyat mo sa entablado come 2028? No. Ano sasabihin mo sa mga constituents mo? Diba? Sabihin mo na ito, pera, boto nyo ako, gago. Sabihin ng constituents mo, kung ba't gano'n naging boto mo? Tapos hindi mo maipaliwanag kung bakit. Hindi mo ma-justify. Sasabihin mong politika. Ayan sa harapan numero, hindi magsisinungaling Numero at ebidensya. Numero ang ebidensya, linaw Numero, ebidensya, ang linaw daw. Yan si Madriaga. Yung salin. Confidential fund. Alam nyo, no? Ang si VP Sara, sa tagal ng politika ng mga yan, alam na nila, nagagamitin sa kanila yung mga bagay-bagay niyan, yung mga issue na yan. Kaya napaghandaan na nila yan. Kaya, kumanda na lang kayo siguro sa karma. Sabi ka na nasa comment section kakabahan na kayo kasi talagang marirespakan kayo. Siguro kung ayaw ni VP, sabi nga ni VP Sara, hindi naman siya vindictive, hindi naman siya mapaghiganti. Pero paano yung tao nagalit na galit? Paano yung tao na naghihirap ngayon dahil sa ginawa niyong pagnanakaw? Malinaw yan. Tingnan mo si Ping Lacson nga. Halos ayaw na mag-imbestiga. Kasi ang dami niyong masabit yan. I think yun ang magiging yata, that it's too early to say kung ano mangyayari, early. no? Kung ano. But of course, kasi sa Senado, they will be given the opportunity to cross-examine yung mga evidence. Diba? So, pero itong documentary evidence, ewan ko kung paano nila pasisinungalingan to. Kasi yung documentary evidence alone, plus the one Documentary evidence na galing kay Trillanes. Ulol. that yung isasubmit ng House to the Senate, parang by the way you say it, and yung yung watching the proceedings from before, parang hindi nga nila parang minatch yung evidence against them, no? Hindi nila nilabanan or nirebat Wala whatsoever. Paano mo rin gagawin yun pagdating sa Senado? So, ganun din magiging Senado. Just like sa Ill-Gotten Wealth. Sa Insalin, tanda mo, 0 ang Oo declaration ng cash. So, ibig sabihin, pag dito, sa hearing may lumabas, 100 milyon na lang. Oh, ang layo pa rin ng 0 sa 100 milyon. Sabi na nga natin, wag na nga 6.7 billion. 100 milyon na lang. Diba? Dineclare mo 0 Right. Hindi, tsaka yung sinabi mo kung kanina earlier na bakit hindi doon sa nagpunta doon sa committee, sa hearings, bakit sa press nagpupunta lagi, Diba? press con and everything. At kung papansinin mo, Kasi yung sa press con, mas makapaliwanag ka na hindi ka bibigyan ng kaunting oras. Mas sabi mo yung gusto mong sabihin, masagot mo yung kailangang sagutin. Mas papakinggan ka ng taong bayan. Dito sa Kongreso, alam naman natin na kapag sila ay tinamaan na, ipapatigil nila. Ikakat nila yung oras mo. O paano kang papaliwanag? And itong impeachment na ito, sa totoo lang mga kabayan natin, hindi pa nag-file ng impeachment, yan yung kanilang pinagplanuhan. Kung paano nila matanggal yung ating vice presidente. Ibig sabihin, wala pang final na mga impeachment na yan, planado na nila lahat to. So at the end of the day, talagang i-impeach nila si Vice President Sara. Yung kanilang pinagplanuhan na lang kung paano po sila makahagilap ng ebidensya na parang totoo.
laban kay Vice President Sara. Kasi ang target nila dyan ay mapahiya, masira yung pangalan ni VP Sara, masira yung pangalan ng mga Duterte. Siyempre kasabot naman yung nasa itaas ngayon eh. Yan naman yung punto eh. Kaya nga nila pinadala si Tatay Digong sa daig. Kaya nga ngayon gusto nila iparesto si Senator Bato. Kaya nga nila ginigipit ang lahat na kaalyado ng mga Duterte. Kasi ang bottom line na yan, ayaw nila mapanagot sa pagnanakaw na pinagagawa nila. Pero God is good. Tandaan natin, hindi natin nakalain na kakanta si Saldico, na si Martin Romualdez ay gigipitin na nila para lang may mapatunayan po sila sa kanilang pinangako. Pero lahat yan, alam natin yan ay drama. Ito kay Mabanta. Imposibleng drama lang din ito para malihis ang isyo. At mapalabas na biktima si Martin Romualdez. Ang tanong, may naniniwala pa ba sa kanila? Para Senator Marcolita yan. Sabi Senator Marcolita, ang tanong, ilang malita ang kailangan? Iyon ang tanong ngayon. Ilang malita yung ipinamudmod sa kanila para lang matanggal si Vice President Sara. At ako naniniwala, lalabas ang katotohanan ng pagdating ng tamang panahon. So yun lang muna mga kababayan po natin. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo ang video ito, palike naman and pasubscribe pa. Maraming salamat.